Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang aking mga pinakamamahal na kapatid. Sa Islam, tinatanggap ko kayong lahat sa New Muslim Academy at sa isa pang episode sa ating mga pagtalakay sa ilan sa mga pangalan ng dakilang Allah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa episode ngayong araw, nais kong talakayin sa inyong lahat ang pangalan ng Allah, Ar-Rahim. Ar-Rahim. At ito ay isang pangalang narinig na natin noon dahil kapag sinasabi nating Bismillahirrahmanirrahim, binabanggit natin ang pangalan ng Allah, Ar-Rahim dito. At gayon din sa kabanata ng Fatiha, ang panimulang kabanata ng Quran at ating binibigkas ang kabanatang ito sa panahon ng panalangin ang salah. Sinisimulan natin ito sa pagsasabing Alhamdulillahi Rabbil Alamin at pagkatapos ay sinasabi nating Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Kaya binabanggit natin ang pangalang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ng dakilang Allah doon sa partikular na talata na yon din. Ano ang kahulugan ng Ar-Rahim? Noong nakaraan ay tinalakay natin ang Ar-Rahman at sinabi natin na ang Ar-Rahman ay tumutukoy sa maawain. Gayunpaman base sa kung paano pinagsama-sama ang mga titik ito ay nagtuturo sa atin ng ideya ng lawak, di ba? Kaya ang Ar-Rahman ay nagtuturo sa atin na ang maawain ay may awa na napakalawak na. Walang makatatakas dito kaya siyang ganap na maawain. Okay. Tinalakay natin yan sa nakaraang episode. Ang Rahim ay nagdadala ng parehong kahulugan ng awa dahil kung iyong pakikinggan nang mabuti, makikita mo na ang Rahim at Rahman ay magkapareho ng mga titik. Ra-ha at Mim. Rarahim, Ra-ha, Mim at Rahman. Rahman, magkapareho sila ng mga titik. Gayunpaman ang realidad ng kahulugan ay bahagyang magkaiba, di ba? At natatangi ring magkaiba. Hindi lang bahagyang magkaiba sa anyo na ito ay isang pag-uulit, kundi ito ay natatanging magkaiba. Bahagya itong magkaiba. Ngunit nagdadala ito ng isang natatanging kahulugan. Kaya ang ideya ng awa. Ang Ar-Rahman ay tumutukoy sa ganap na maawain. Ang Rahim ay may parehong kahulugan ng awa, ngunit itinuturo nito sa atin ang pagiging eksklusibo. Ang paraan ng pagkakabit-kabit ng mga titik ay nagbibigay sa atin ng ideya ng pagiging eksklusibo. Kaya Ar-Rahman, noong tinalakay natin ito, sinabi nating lawak. Ang Ar-Rahim ay pagiging bukod tangi. Eksklusibidad. Kaya ano ang itinuturo nito sa atin? Itinuturo sa atin ng Ar-Rahim na ang ating Panginoon ay may awa na natatangi, eksklusibo para sa mga naniniwala. Siya ang Ar-Rahman. Mayroon siyang awa na sumasaklaw sa lahat. Kaya siya ang ganap na maawain. Walang makatatakas sa kanyang awa. Mayroon siyang awa na lumalamon sa lahat ng bagay. Ngunit siya rin bilang bahagi ng kanyang awa ay may awa na natatangi, isang karagdagang awa, isang espesyal na awa, isang natatanging awa na nakalaan, nakabukod para sa mga naniniwala. Yaong mga nananampalataya. Kaya ang naniniwala ay nagtatamasa ng awa ng dakilang Allah mula sa kanyang pagiging Ar-Rahman, ang ganap na maawain, ngunit gayon din ang Ar-Rahim, ang lalong maawain. At ang sugo, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala noong itinuro niya ang pangalang ito sa kanyang mga kasamahan, inilarawan niya ito sa kanyang mga kasamahan, ang Allah bilang Rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma, na ang Allah ang ganap na maawain sa buhay na ito at sa kabilang buhay. At ang lalong maawain sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Ang isa na may eksklusibong awa para sa mga naniniwala sa buhay na ito at sa kabilang buhay. At walang duda, ang pagiging isang naniniwala ay mula
Sa awa, eksklusibong awa ng dakilang ala sa atin. Ang ating pananampalatayang pagiging matatag ay mula sa eksklusibong awa ng dakilang ala sa atin at ang kakayahang makapasok sa paraiso bilang isang garantiya. Iyan ay mula sa eksklusibong awa ng dakilang ala sa naniniwala. Dahil ang sugo, kapayapaan at pagpapala ay nagsabi na sinumang pumanaw bilang isang naniniwala, ang paraiso ay garantisado para sa kanila. Ngayon, habang ang garantiyang ito ay nariyan, maaaring ang ilang tao ay parusahan ng kaunti. At pagkatapos ay ilalagay sa paraiso upang sila ay malinis mula sa kanilang mga kasalanan. Gayunpaman, itinuturo sa atin ng Ar-Rahim na kung ikaw ay pumanaw sa ilalim ng La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, ikaw ay pumanaw bilang isang naniniwala, kung gayon ang ating kalagayan ay nasa dakilang Allah. Para sa ating mga kasalanan, maaari niya tayong linisin ng kaunti. At pagkatapos ay ilagay tayo sa paraiso o maaari niyang gamitin ang kanyang karapatan bilang Ar-Rahim, ang isa na may eksklusibong awang ito sa naniniwala at patawarin ang naniniwala noon din nang hindi na kailangang parusahan. At pagkatapos ay ang naniniwala ay direktang ilalagay sa paraiso. Subhanallah! Napakamangha ng dakilang Allah. Gaano siya kamaawain? Iiwan ko sa inyo ang pangalang ito, Ar-Rahim, at naway ang Allah Subhanahu wa ta'ala ay ibuhos ang kanyang malawak na awa sa atin sa buhay na ito at sa kabilang buhay, at ang kanyang eksklusibong awa sa atin sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Amen. Hanggang sa muli, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.